Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ang ating aralin sa araw na ito ay Mathematics 2, Week 4, Quarter 1, Pagkilala sa mga perang papel at barya. May iba't ibang uri ng salapi o pera sa ating bansa. Ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang ating ginagamit upang pamalit sa nais nating bilihin. Sa araling ito, mas kilalanin mo pa ang iba't ibang pera sa ating bansa. Ikaw ay inaasahang makababasa at maisusulat ang pera sa simbolo at salita. Pera ng ating bansa. Mga bata, pagmasdan ninyong mabuti ang mga larawang aking ipapakita. Pamilyar ba kayo sa mga ito? Opo, ito ay mga barya. Alam niyo ba ang tawag sa mga baryang ito? Magaling! Ngayon ay aalamin naman natin kung paano nga ba binabasa at isinusulat ang mga baryang ito sa salita at paano rin ito isinusulat sa simbolo. Umpisahan natin sa unang barya. Pagmasdang mabuti. Ito ay binabasa at isinusulat natin sa salita bilang 1 sentimo o 1 sentimo. At isinusulat naman natin sa simbolo bilang ganito. Ito ang simbolo ng sentimo. Para naman sa susunod na barya, pagmasdang mabuti. Ito naman ay binabasa at isinusulat natin sa salita bilang 5 sentimo o 5 sentimo. At isinusulat naman natin sa simbolo bilang ganito. Sumunod naman na barya. Ito naman ay binabasa at isinusulat natin sa salita bilang 25 sentimo o 25 sentimo. At ganito ang kanyang simbolo. Narito ang ilan pang mga barya. Pagmasdang mabuti. Ang baryang ito ay binabasa at isinusulat natin sa salita bilang piso o 1 piso. At isinusulat naman natin sa simbolo bilang ganito. Alinman sa dalawang simbolong iyan ay tama. Sumunod na barya. Ito naman ay binabasa at isinusulat natin sa salita bilang 5 piso o 5 piso. At ganito naman ang kanyang simbolo. Muli, alinman sa dalawang simbolo na iyan ay tama. At para sa huling barya, ito naman ay binabasa o isinusulat natin sa salita bilang 10 piso o 10 piso. At ganito ang kanyang simbolo. Dumako naman tayo sa mga perang papel ng ating bansa. Una, pagmasdang mabuti. Ang perang papel na ito ay binabasa o isinusulat natin sa salita bilang 20 piso o 20 piso gaya nito. At isinusulat naman natin sa simbolo bilang ganito.
Alinman sa dalawang simbolong iyan ay tama. Sumunod na larawan. Ito naman ay binabasa o isinusulat natin sa salita bilang 50 piso o 50 piso. At ang simbolo niya ay ganito. Sumunod naman, ito naman ay binabasa o isinusulat natin sa salita bilang 100 piso o 100 piso. At isinusulat naman natin sa simbolo bilang ganito. Narito ang ilan pang mga perang papel ng ating bansa. Pagmasdang mabuti. Ito naman ay binabasa o isinusulat natin sa salita bilang 200 piso o 200 piso. At ganito ang kanyang simbolo. At para sa huling perang papel, ito naman ay binabasa o isinusulat natin sa salita bilang 500 piso o 500 piso. At ganito ang kanyang simbolo. Mga bata, ang pera o salapi ay karaniwang ginagamit pambili sa ating mga pangangailangan. Ito ay maaring perang papel o barya. Ang ating pera sa Pilipinas ay may iba't ibang kulay at disenyo na batay sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Halina't isa-isahin natin sila. Muli nating simulan sa mga barya. Makikita si Jose Rizal sa piso at pilak ang kulay nito. Sumunod naman, makikita si Andres Bonifacio sa 5 piso at pilak ang kulay nito. Sumunod, makikita si Apolinario Mabini sa 10 piso at pilak ang kulay din nito. Sunod naman natin ang mga perang papel. Ano nga ulit ang tawag sa perang papel na ito? Magaling! Makikita sa harapan ng 20 piso si Manuel L. Quezon. At sa likod naman nito, makikita ang larawan ng Banawe Rice Terraces. Kahel ang kulay nito. Sumunod, makikita sa harapan ng 50 piso si Sergio Osmeña. At sa likod naman, makikita ang lawa ng taal at isdang maliputo. Pula naman ang kulay nito. Para naman sa perang papel na ito, makikita sa harapan ng 100 piso si Manuel A. Rojas. At sa likod naman nito, makikita ang bulkang mayon at whale shark. Lila ang kulay nito. At sumunod, makikita sa harapan ng 200 piso si Diosdado Macapagal. At sa likod naman nito, makikita ang Chocolate Hills at Tarsier sa Bohol. Berde ang kulay nito. At panghuli, makikita sa harapan ng 500 piso sina Benigno Aquino Jr. at Corazon Aquino. Sa likod naman nito, makikita ang Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Blue Nap Parrot. At dilaw naman ang kulay ng perang papel na ito. Mga bata, ang letrang P na may 2 guhit ay simbolong ginagamit sa piso. Ang letrang C na may pahalang o slash na guhit naman ay simbolong ginagamit sa sentimo. Ang tuldok ay ginagamit upang paghiwalayin ang piso sa sentimo. Pagmasdan ang ating halimbawa.
Ganyan isulat ang 25 piso at 50 sentimo. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Para sa ating gawain, panuto, basahin at isulat sa simbolo ang mga sumusunod na halaga ng pera. Para sa unang bilang, 50 piso. Pangalawa, 200 piso. Pangatlo, 10 piso. Pang-apat, 500 piso. Pang-lima, 1 sentimo. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang magsagot. Tapos na ba mga bata? Magaling! Tignan natin kung ganito rin ba ang inyong mga naging sagot. Para sa unang bilang, ganito ang kanyang simbolo. Para sa pangalawang bilang, sa pangatlo, sa pang-apat, at pang-lima. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling! Narito ang isa pang gawain. Panuto, kilalanin ang mga pera at isulat ito sa salita. Para sa unang bilang, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Bibigyan ko kayong muli ng ilang segundo upang magsagot. Tapos na mga bata. Tignan natin kung tamang muli ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang perang baryang ito ay 25 sentimo. Pangalawang bilang, ito ay 100 piso. Pangatlo, ito naman ang 5 piso. Pang-apat, 500 piso. At panghuli, ito naman ang 20 piso. Mga bata, nakuha nyo ba ng tama ang lahat ng mga sagot? Kung ganon, mahusay ang inyong ipinakita. Mga bata, sana ay naunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!